God. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Hallelujah. Sige po tayo po lahat ay magsitayo. Bigyan po natin ang isang malakas na clap offering ng Panginoon. Come on, let's clap our hands. Hallelujah, Jesus. Let us come to the Lord in prayer right now. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras at araw na ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mula sa amin na buong isang linggo na puno ng kaabalahan sa buhay, bunga ng pagtatrabaho, Panginoon, at ang mga pag-aaral, bunga, Panginoon, ng iba't ibang mga gawain sa bahay pano sa labas ng tahanan. Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon ngayon upang magsama-sama, Panginoon, at sa inyo ay ialay ang aming sarili, Panginoon. Bigyan mo po kami ng isang puso at isipan na nakatuon lamang sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa lugar na ito sa pamumuno ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo po ang lugar na ito, Panginoon, ng iyong presensya. Sa ganung, Panginoon, ay madama po namin, Panginoon, ang milagro na nagmumula po, Panginoon, sa inyo. Bigyan mo po ng kagalingan ng mga may sakit. Bigyan mo po, Panginoon, ng solusyon ng bawat ng problema, may mga suliranin. Bigyan mo po, Panginoon, ng comfort ang bawat tao na nagkakaroon ng mga kabalisahan sa oras na ito. Panginoon, bigyan mo po ng assurance, Panginoon, ang bawat isa na narito na maaaring nagkakaroon ng alinlangan. Panginoon, salamat po because sa oras na ito, Panginoon, ay tinanggap na po namin ang mga bagay na ito na aming hiningi. Kaya naman po, Panginoon, hayaan mo pong itaas namin, Panginoon, ang tinig ng aming pagpupuri sa inyo sa pamagitan ng iisang puso na sumasamba po sa inyo, iisang tinig na umaawit sa inyo, Panginoon, at buong puso, Panginoon, na umiindak ang aming mga katawan para po papurihan po kayo. And also, we pray for all our brethren worshiping with us online, Father God. We pray for each and every one of them that you will bless them, O Lord. Pour out your blessing, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Ganun paano, Panginoon, ibinubuhos mo ang pagpapala sa bawat isa sa amin dito. Lord, may we enjoy your presence today, O God. We are so excited, Panginoon, na makinig po sa inyo. Samahan niyo po kami, Lord, through your Holy Spirit. Ito ang aming prayer. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na, Amen! Amen! Let's sing praise to our God in Psalms 105.
Jesus in the
i-prepare mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba at tinataas ka ng makanayong pangalan, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ipamahagi pa namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga school, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ibahagi ang iyong pangalan. Sapagkat, Panginoon, ang sabi mo, Panginoon, ay kami ang ilaw ng sanglibutan. So, kailangan namin, Panginoon, na maging ilaw, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Bagaman, Panginoon, ang iba sa amin, Panginoon, ay walang talento sa pagsasalita, Panginoon. Pero, in the name of Jesus, Panginoon, ibibigay mo sa amin ito, Lord God. Maraming pong salamat at itataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan. Isisigaw namin, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya, Panginoon, muli, Panginoon, aawitin namin ang awit na ito ng Shout Jesus. Come on, Dutch Church. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus all around me, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, let's pray. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Good morning po mga kapatid. Tayo po muli ay nadako sa ating banal na ako. Bago natin tanggapin, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pagtanggap ng ating banal na hapunan. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid ang paalala ng salita ng Diyos buhat sa unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang sa sumusunod. Kaya kung sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tawa ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng makatilan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo po ay magkilay-kilay po ng ating sarili. Magkaroon po tayo ng personal prayer para sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon, na muli kami po, Panginoon, ay mapapahagi ng putol-putol ng tinapay at aalalahanin natin
ang iyong pagkatilaan para sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa Panginoon Jesus na siyang umako ng lahat ng kaparusahan na ito po, Panginoon, para sa amin. Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, Panginoon, na gagawa sa aming Panginoon. Nakagawa po kami ng labag sa inyong kalooban, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, ang mga puso-isipan namin, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, na tumanggap ng simbolo na ito, Panginoon. Tinataas po namin ang pangalan sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat ito ang tulong na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong iba na pinag-iibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin mga. Sapagkat yung kakain kayo ng tinapay, ito at iinom sa kopang ito, pinakahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muli ito pa rin. Magpapala po, pagkabasa ng mga salita. Hello mga kapatid. Magpapalang umaga po sa atin lahat. Wala po ba malungkot dito? Sabihin niyo po sa atin yung mga katabi, kapatid, dumati ka, mahal ka ng Diyos. Tayo po ay nadama sa pagkakalaw ito. Hindi ba alam po ba kayo na sa kasabihan, ano po, kapag may sinusok, may magdudukot. Kapag maayos ang ating pagkatanim, maayos ang ating buhay. Kaya minsan, hindi ba walang inaani kasi ang pagkatanim po nila ay para sa kanilang sarili lamang. Ito nyo po ay pagka meron po pati sa kanilang pera, bagong sweldo, ano pa? Ano po nasa isip nila? Bibili ako nito, bibili ako noon. Lalo na po pag may sale sa SM, nakuuna pa tayo sa pagbubukas na namin. Ang pintuan dahil mga gising, may pera tayo pabili. So, ano yung gusto po kung parang sa atin na kapag po tayo ay may extra pera o bagong sweldo po, kailangan po i-dalhin natin sa magandang bagay po. Narinig po sa ating pagkula, sa ating pamilya, ang church, ating po nanganib ako sa mga po church. Pagkalaw po natin para sa Lord na ating pagkakalaw. Ang buhay po natin ay para sa Lord. Kaya po, mapalad po ang nagtatalim kasi tumatanggap. Dahil masaya po ang tao nagtatanim, kapag masaya po ang tao kapag tumatanggap, masaya siya. Sino po dito yung ano po, masaya po nagbibigay? Ayun pong nagbibigay ng malungkot, meron po ba? Ayun po ano po. Kaya po, dapat po ay magbigay po tayo ng masaya. Upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Dapat din po tayo magtanim para po sa ating pastor, sa ating po mga elder, ano po ba? Hindi na po sa mga mahihila, sa mga tuka. Magtanim din po tayo sa ating mga pastor, sa mga elder, sa mga diakono, para po tayo po ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Dahil sabi po sa Galasya po sa chapter 6 verses, dapat magiging ng lahat ng mga kapapala
parang tinatamaan siya ng mga tinuturuan, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Sino po yun? Di po yung mga pastor, yung mga elder, di po ba? Kaya dapat po natin silang bigyan ng halaga rin. Hindi na po yung tumutulong tayo sa ibang mga bagay sa mga kapuspalan. Na hindi po natin yung mga pangailangan sa church po, di po ba? Para po tayo po ay naging dapat sa Panginoon. Ano po ang babasahin ng sigat sa Kabikaan po, ano po? Sa chapter 11, verse 25. Ang taong matulungin, kasagana ang buhay, at ang marunong tumulong, at siya katutulungan. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, salamat po sa iyong kaputihan. Lord, salamat po sa pagdiligtas mo sa amin sa araw-araw, Lord. Salamat po sa pagtulong mo po ng mga kami dito sa inyong bahay sa bahay, ng maluhalati at papayapa, Lord God. Salamat po sa mga pangangailangan namin na ipinagkakaroon. Pusa mo po ang aming kaisipan sa pagtulong sa aming kapwa, sa aming simbahan, Lord God. Upamakamin po namin ang mga aming mga plano na magkaro kami sa inyong bahay sa bahay, Lord God. Kaya dahil ko rin po sa iyo, Lord God, ang mga kabataan, ang mga children na narito, Lord God. Nabayan po sila sa aming mga pag-aaral, ang mga elder, ang mga may buhay, ang mga negosyo, Lord God, ito po, para mag-provide sa kanila, Lord God. Salamat po, Ama, sa biyaya nito na aming tanggap sa araw-araw, Lord God. Ito po aming sabi talaga sa mga sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Out of
Check it. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Are we all blessed? Amen. Pwede mo bang tanungin yung katabi mo kung masaya siya kasi kasama mo siya ngayon? Ano pong sabi? Masaya daw po. Amen. So, for today's topic po, ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa kalayaan. So, kayo po ba ay malaya? Amen. Di mo ba? Tayo po ay malaya na. Malaya po tayo na gawin yung mga bagay na gusto po natin gawin. Di mo ba? Pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng pagiging malaya? So, bago po natin itong pag-aralan, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Let us all pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you for this day that you have given us. Thank you, Lord, sa buhay at kalakasan, Lord God, na pinahiram mo sa amin. Nawa, Panginoon, as we study your word today, hindi lang namin ito matutunan sa aming buhay, kundi, Panginoon, most of all, ito po ay magawa po namin, Panginoon, bilang isang tagasunod po ninyo. Bless each and every one of us in the name of Jesus. Amen. Amen. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo muna akong kakausapin. Hindi muna tayo batid. Amen. So, gaya nga po ng ating kanina, ang topic po nating pag-aaralan ay pinamagatan pong iron free. So, sino po dito ang mga malaya? Yun, malaya. Kasi naman po dito yung hindi malaya. Lahat po tayo malaya, di po ba? Kaya nga po kung ano na lang pong ginagawa ng iba dahil sila'y malaya. Di po ba? So, kung matatandaan po natin, sino po mahilig po dito sa history? Taas nga po yung kamay. Yung mga hindi makamove on. Sino po dito mahilig sa history? Ulitin ko po. Taas po ang kamay. Ako po mahilig ako sa history. Hindi po dahil sa hindi ako makamove on. Kundi maganda po kasing balikan yung mga pinagmulan, di po ba? Yung mga alaala. Di ba? Kaya nga po meron mga pictures eh. Di po ba? Sino dito mahilig tumingin ng pictures? Ayan. So mahilig po kayo sa history. Kasi mahilig po kayo tumingin ng pictures eh. Considered as history rin po yun. Kung matatandaan po natin sa history ng ating bansa, meron po tayong dalawang uri ng alipin. Tama po ba? Sino po dito nakakatanda ng dalawang uring alipin? Ako, alipin na mamahay. Ano po yung isa? Sa gilid. Yan. So, ang alipin na mamahay, ito po yung tinatawag po natin yung mga stay-out helper. Di po ba? Sila po yung mga alipin na kung saan meron silang karapatan na tumira ng malayo sa kanilang mga amo. Hindi naman po tulad ng mga alipin sa gilid, sila naman po yung tinatawag natin mga stay-in helper o yung mga kasambahay na nakatira mismo sa loob ng tahanan ng kanilang amo. Ang mga alipin, sila po yung mga pinakamababang uri ng pamumuhay o yung antas ng kanilang pamumuhay. Kaya nga noon pa man, di po ba, kapag kaalipin ka, bawal ka mag-asawa ng mas mayaman kaysa sa'yo. O anong mas kaya kaysa sa'yo. Noon pa man, meron ng discrimination na kapag kaalipin ka, alipin lang rin yung pwede mong mapangasawa. Di mo ba? Na kapag kaalipin ka, hanggang dyan ka na lang, bawal kang umangat sa buhay. Di po ba? Ganun po yung sistema noon. Kaya yung mga alipin, hindi po nila alam kung paano talaga mamuhay ng malaya. Kasi doon na sila sa sistema, doon na sila namulat. So, hindi na sila makaalis sa ganung estado. Ngayon, meron po imagine niyo po itong senaryo na to. May isang lalaki na pinanganak siya bilang alipin. Then namulat yung mata niya bilang alipin.
Tapos po, ang ginawa sa kanya ng amo, kasi salbahe yung amo niya, nakita na parang wala na siyang silbi, binenta siya sa slave auction. Uso po yun dati, tama po ba? Yung mga alipin na binibenta po, ginagawang auction. Ngayon po, merong nakabili sa kanya. Itong nakabili sa kanya, napakabuti ng kanyang puso. Opo, kasi po, ang ginawa po sa kanya, nung nabili siya, sinayin agad yung paper niya, tapos sinabing malaya na siya. Wow, di ba? Good news sa kanya yun. At dahil good news sa kanya yun, siya yung naglulundag. No? Naglulundag siya sa tuwa. Gumulong-gulong siya dyan sa lupa kasi malaya na siya. Habang gumugulong at lumulundag at sisisigaw siya sa tuwa, bigla niyang naalala na, teka, paano nga ba ako mamumuhay ng malaya? Hindi ko naman alam kung paano mamumuhay ng malaya dahil nga alipin lang ako. So, dahil doon, ang ginawa niya, nag-decide siya na tawagin ulit yung nakabili sa kanya. Ang sabi niya, Master, hindi ko na alam kung paano mamumuhay ng malaya, kaya susundin na lang kita. So, yung master na yun, pumayag. Pumayag siya, sige, sundan mo ako. Kaso, dahil nga nandun yung parang half-baked na nasa thought niya na malaya na siya, at the same time, alipin pa rin siya, yung complete submission, hindi niya ginagawa. Ganun mo yun. So, may kilala po ba kayong ganun? Na parang malaya na, pinalaya na, tapos hindi pa rin naman talaga, tapos hindi niya lang paano siya mamuhay ng malaya. And then, ang sabi niya lang niya, susunod na lang ako sa'yo. Tapos, hindi naman talaga niya sinusunod. Alam niyo po ba kasi hindi nasa story niya? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Oo, ikaw yun. Tayo yun. Tayo po yun. Yung sa story na to, yung lalaki na hindi niya na pinalaya siya, tapos hindi niya alam kung paano mamuhay ng malaya, and then nag-decide siya na sundin na lang yung master niya, and then hindi talaga siya completely nasunod kasi nandun yung pride na, ba't pa ako completely susunod sa'yo? Malaya nga ako. Tayo po yun. Opo. Alam niyo po kung bakit ko po nasabing tayo yun? Kasi po, dahil marami sa atin, na pinalaya na ni Kristo sa mundong ito, pero namumuhay pa rin bilang alipin ng sanlibutan. Marami po sa atin na tinubos na ni Kristo, ngunit namumuhay pa rin sila bilang parang alipin. Tayo po yun. Pero paano nga ba tayo mamumuhay bilang taong isang pinalaya ng Diyos? Bago natin ito talakayin, kailangan muna nating malaman yung katotohanan dahil ito ang magpapalaya sa atin. Kaya ang sabi po dyan sa John 8 verse 32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya ang tanong ko sa iyo, mga kapatid, gusto po ba natin completely maging malaya? Amen. Amen. Kung gusto po natin maging malaya completely, no, ang tanong ko naman po sa inyo, handa po ba tayo na malaman yung katotohanan? Opo, kasi po, pagka nalaman natin ang katotohanan, malinaw po dyan sa John 8 verse 32, the truth will set you free. Kaya po maraming hindi po totoong nakakalaya kasi hindi nila matanggap yung katotohanan. Ano-ano nga po ba yung mga dapat nating malaman tungkol sa katotohanan? Unang-una, the truth about our past. Ang sabi po dyan, the reality of our death. For we know that our old self, Romans 6 verse 6-8, sabi po dito, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with. Ayan, this verse tells us that we have been crucified with Christ. Ito po yung reality sa kamatayan po natin. Kung mapapansin po natin, dito, ginamit po yung word na old self. Ayun po, i-highlight po natin yung old self. Now, ano po bang ibig sabihin ng old self na yan? In Greek term, it means palaios anthropos, which means old man. Diba? Yung meaning ng old means palaios, then yung anthropos, it means man. Bigyan natin ng pansin yung self, o yung tinutukoy dito na man. The term self, in modern English, does not have an exact or technical meaning. Brother Reynald, meron po ata yung ano yan. Sige po, ipakita po natin sa kanila para po alam po nila. Ayan po, balikan ko po, no? Yung old self,
self, ang meaning po niyan ay palaios anthropos or old man. Ngayon, bigyan po natin ng pansin yung salitang self. Sige po, paki-flash po natin. Meron po ata dyan. Yan. Self, it means the term self in modern English does not have an exact or technical meaning. It is one of a number of bridging of interface terms, others, or our person, or personality, identity, individuality, and character. Ito po ay mula po sa oxford.com. Ano po? Yun po yung source nila. So, kung ihimayin po natin mabuti mga kapatid, yung verse na ito, it translates to our old man was crucified. So, yung mode of thought mo, yung buong pagkatao mo, yung mode of thought, yung mode of feeling, yung feelings, yung actions, na po, had been changed. Ang tanong ko po sa inyo, nung tinanggap niyo po ba si Kristo, nabago po ba ang inyong buhay? Or, halimbawa, nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap ka agad ni Satanas. Halimbawa, mahilig ka mag-inom, no? Mahilig ka mag-inom, hindi tinanggap mo na si Jesus. Tapos, nabautismohan ka na. Eh, nakita ka ng mga kumpare mo ngayon. Sabi ng mga kumpare mo, Brad, inom ka naman tayo. Ano ang response natin? Tayo po ba'y tatanggi? O, sige, minsan lang naman. Lord, sorry po muna. Sorry na agad, Lord. Yung ganon. Di mo ba? So, malinaw po na sinasabi po dito, no, kapag tinanggap mo si Christ, yung self mo, yung old self mo ay nawawala. Attitude, yung thought, kung paano ka mag-isip. Kung dati kang negative, dapat naging positive. Hindi man agad-agad nababago, kapatid, pero dapat merong unti-unting transformation because our old self is gone. Ano po? So kung hihimayin natin yung verse, lahat ng ito dapat meron pong pagbabago. In other words, when we were baptized, kasama ni Kristo na nilibing yung old thoughts mo, yung old feelings mo, yung old actions mo, at yung dati mong buong pagkatao. When Jesus died for our sin on the cross, He dealt with every aspect of sin completely. Dapat po natin malaman yun, na yung buong kasalanan mo, kinamatayan niya ni Kristo. At dahil yan ay kinamatayan ni Kristo, at kasama mong nilibing si Kristo, nung binautismuhan ka, every Christian needs to know that they are dead. Yung dati mong buhay ay patay na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, patay na yung dati ikaw. Now, let's talk about the results of our death. Basahin po natin yung verse 6b to 7. Ang sabi mo dito, that we should no longer to be slaves to sin. Verse 7, because anyone who has died has been set free from sin. This means that the old self, kung tayo ay namatay, ano naman ba yung pang-resulta nito sa ating buhay? Yan, tingnan po natin yung number 1. Meron po tayong tatlong bagay. That the body sin might be destroyed. Diba? This means that the old sinful nature had been rendered ineffective. Pag sinabi natin ineffective, malfunction na siya, hindi na siya gumagalaw. Ano? Hindi na siya completely nagpo-function. That is the word destroyed means. The idea is that through the new birth, the old man has died and now unemployed. Pag sinabing unemployed, nagtatrabaho ka ba? O, hindi na, di po ba? Kasi nga, fired na siya eh. Unemployed na nga eh. So yung dating ikaw, unemployed na siya. Wala na siyang karapatan sa buhay mo kasi unemployed na nga yan. Malfunctioning na yan. Ang problema po sa atin, unemployed na nga yung dati mong buhay, ini-employed mo pa rin. Ano po? So dapat natin malaman na yung katawan natin, yung dating ikaw, hindi na yan dapat nagpo-function. Kasi it has been destroyed. He has no control over us. Maaaring may ibang hindi sasang-ayon sa atin. Kasi sabi ng iba na, ba't mo ganun? Parang feeling ko, hindi naman po namatay yung dati kong buhay.
Well, sasang-ayon po ako sa inyo kasi po, ganun po talaga minsan yung pakiramdam. Pero, wala pong magbabago doon, kapatid. May mga pagkakataon nga po na minsan pagkagising mo, feeling mo, hindi pa alas 7. Hindi pa 7 a.m. Kasi madilim pa. Pero pag tingin mo sa orasan mo, 7 a.m. na pala. Di po ba? Kaya nga po minsan, nalilate tayo sa church eh. Kasi feeling natin, hindi pa 7. Pero ang totoo, 7 na. Malamig lang talaga. Ano po ang punto ko, mga kapatid? Ang punto ko po, kahit na yung pakiramdam ng katawan mo ay iba, hindi nito maaalis ang katotohanan. At yung katotohanan na yon ay yung patay na yung dating ikaw. Kasi sinabi ng Diyos yan, na patay na yung dating ikaw. Kaya kung ito yung sinabi ng Diyos, na patay na yung dating ikaw, maniwala ka na wala na yung dating ikaw. Kasi yun yung totoo. Masyado kasi tayo minsan natatrap ng ilusyon na hindi, feeling ko kasi hindi. Marami ka kasing feeling eh. Feeling mo lang yun. Feeling lang po natin yun. Pero ang totoo po niyan, nung nabautismuhan ka, yung dating ikaw po ay wala na. Pangalawa pong bagay, we should not serve sin. The result of this death of the old nature is that we are free from its wicked influence in our lives. The old nature lived for one thing. Yung dating ikaw, isa lang naman ang purpose sa buhay niyan kung ba't yan nabubuhay. To serve sin. Basahin po natin yung Ephesians 2 verse 1 to 3. Meron po ba tayong Ephesians 2 verse 1 to 3? Ang sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga tao ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dadaling namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupukutan ng Diyos. So malinaw yung sinabi dyan, na noong dating ikaw, nung di mo pa tinatanggap si Kristo, kinapupukutan ka ng Diyos. Kasi bakit? Yung katawan mo, nagpa-function yan para sa kasalanan. It serves sin. Pero ngayon, na tinanggap mo si Jesus, binigyan niya tayo ng kalayaan from the evil influence of our nature. Basically stated, mga kapatid, we do not have to live like Him any longer. We are no longer under the slavery of sin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Marahil merong mga tanong sa inyo na, ibig sabihin po ba na ito, magkakasala pa rin ako? Oo naman, magkakasala ka. Basahin natin yung 1 John 1 verse 8 to 10. Ang sabi po dito, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Verse 10, if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. So, mga kapatid, magkakasala ka pa rin. Pero kailangan po ba magkasala? Basahin po natin yung 1 Corinthians 10 verse 13. Ang sabi po dyan, no. Temptation has overtaken you, except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide the way out so that you can endure it. So, magkakasala tayo, yes. Pero kailangan po ba natin magkasala talaga? Hindi. Kailangan ba natin sadyain? Hindi. Ayan po yung malino na sinabi dyan, no? Na sa verse po na yan, mga kapatid. Pangatlong bagay, that we should experience through spiritual freedom. Ano po bang ibig sabihin kapag sinabing spiritual freedom? Again, Paul used the analogy of death to illustrate the truth that we are dead to sin. A dead man wants nothing. Kaya nga po ang ginamit na
term ni Paul ay yung taong namatay. Kasi yung patay, hindi na yan nagpa-function eh. Tanungin mo yung patay kung gusto niya kumain, hindi na sasagot. Try niyo po. Mamaya po, pag may nakita po kayo dyan sa labas na naglalamay, tapos try niyo pong tanungin yung patay. Ewan ko po masasagot po yan. Brad, gusto mo bang kumain? Nagugutom ka? Sasagot po kaya yun? Hindi po. Actually, wala na nga po siyang gusto eh. Kasi nga po, patay na siya. Di po ba? He is not tempted by drink, by sex, by money, by drugs, or by anything else that might normally tempt the flesh. Kasi po, patay na po siya. Di po ba? Now, pangatlong bagay na dapat natin pag-usapan, the truth, yung pangatlong katotohanan is the truth of our position. Pangalawang bagay po ng katotohanan. Ano po? The truth of our position. Verse 8 to 10, ang sabi po dyan, now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. Verse 10, the death He died to sin once for all. But the life He lives to God. We need to understand that we who died with Jesus at Calvary also arose with Him from the tomb. Dapat po natin maintindihan na tayo bilang mga Kristiyano na ngayon, na dati po tayong namumuhay sa kasalanan, nung tinanggap natin si Kristo, kasama po natin siyang mamatay at maliging at muling mabuhay. Ang nangyayari po kasi, nung binautismohan po tayo, wala lang, hindi po nagbago yung buhay natin. Nung pag-aahon natin, dala pa rin natin yung kasalanan. Dapat po hindi ganun, kapatid. Kasi po, ang ibig sabihin ng bautismo, yung pagbabago po ng ating pamumuhay po. When He died, we died. When He rose, we arose. We are in Him. What affected Him has affected us. Kaya ulitin ko, nung ikaw'y nabautismohan po, noong nilubog ka sa tubig, it symbolizes na namatay yung dati mong buhay at ito ay inilibig. At noon naman pong ikaw, kapatid, ay iniangat sa tubig ni Kristo na yung si Kristo na po yung namumuhay po sa atin. Hindi na yung dating ikaw. Ang kaya po ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Malino na tinukoy dito na isa na po tayong bagong nilalang. Pansinin po natin, bigyan po natin ng pansin yung verse 9 to 10. Ay sabi po dito, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. The death He died to sin once for all. But the life He lives to God. Ang sabi po dito, death no longer has mastery over Him or kay Christ. Or in Tagalog, wala nang kapangyarihan kay Kristo yung kamatayan. Ngayon, ito po ang tanong. Kung kay Kristo, wala na pong kapangyarihan ng kamatayan, tayo po kaya, kamusta ang buhay po natin? May kapangyarihan pa po ba ang mundo po sa atin? Hello po. Good morning. Ang lamig po, ano po? Medyo nakaka-antok po eh. Pero tanongin ko po kayo, kamusta po ang buhay natin, mga kapatid? Tayo po, nung si Christ po, na-overcome niya yung power ng death, tayo po ba, na-overcome na po ba natin yung power ng mundong ito? Or, minsan, sometimes. Minsan, everyday. Mga kapatid, ito po yung malinaw na sinabi dyan. Kung si Christ, na-overcome yung death, dapat tayo rin po, sinisikap po natin i-overcome yung temptation ng world. Ano po? Kaya kung ang sagot po ninyo ay oo, na-overcome po natin, maganda po yan. Ngayon, para po mapatunayan natin na talagang sinisikap natin na ino-overcome natin yung world, ito po ang tanong ko po sa inyo. Pagdating po sa enjoyment, saan po kayo mas madalas mag-enjoy? Sa makamundong bagay po ba o sa makalangit? Ako, wala pong nasagot. Saan po, mga kapatid? Makalangit po. Talaga po. Maganda po kung ganun.
So, ibig sabihin po, kung mas na-enjoy po natin yung makamundong bagay, ano po, mas excited po kayo sa worship kesa po umattend ng concert. Ano po? Amen. Oh, si Pastor Noli, excited po siya mag-church. Nabawasan po yung ano natin yung sa survey po natin ngayon Kung excited po tayo sa makamundong bagay, mas sa makalangit na bagay kaysa sa makamundong bagay, ano po ang madalas natin inuuna? Makalangit? Ba't po parang may question mark? Makalangit? Ano po? Ito po, tanong ko po sa inyo. Tignan po ulit natin kung mas nag-enjoy po talaga tayo sa makalangit. Saan po kayo mas on time? Pag sinabing on time, saan po kayo mas maagang dumating? Mas maaga po ba kayong dumating sa worship? Or mas maaga kayo sa party? Mga kabataan, saan po kayo mas madalas mas maaga? Sa church service o sa birthday? Sa mga matatanda po natin na mga kasama, sa ating pong mga mas nakakaedad, ayun po, pangit po yung matanda Yung mas nakakaedad, ayan po. Yung mas mature sa ating spiritual, tsaka po mas mature sa, ano po, physical. So mas nakakaedad po sa atin. Saan po kayo mas maaga? Sa church service or sa trabaho? O tayo po lahat, saan po kayo mas maaga? Sa church service or sa reunion? Alam niyo po, ito po yung masakit Masakit kay Lord. Ay, yung pagka-Sunday, bahala na. Pero kapag ka may event, lalo pag merong atin ng event, tapos invited ka, talaga namang gabi pa lang no? Pinopormahan mo na yung mga damit, tsaka yung dadalhin mo. Oh, baka makalimutan mo yung ganito, ganyan. Di po ba? Alikada po tayo pagdating mo sa mga event or kasiyahan, outing. Tapos, pag-concert, ganun din. Oh, yung ticket mo. O kaya, basta, pag makamundong event, excited po tayo Hindi nga po makatulog yung iba Kasi baka hindi mo magising. Pero po, pagka Sunday service, nakakatamad po mag-church. Pastor, ang lakas po ng ulan. Pastor, hindi po ako nagising. Kailangan ka po bang gisingin, kapatid? Pastor, ang lakas po ng ulan. Nakatulog po ako ng mahaba Kalahating araw po ako nakatulog. Tingnan, nare-realize po ba natin yung katwiran po natin? Mga kapatid. Biruin niyo po, kapag ka-event sa mundo, gabi pa lang, ready na po tayo. Tapos po, pag kay Lord, tinatamad po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, magbago tayo. This time, huwag natin gagamitin yung ka. Magbago ka. Kasi ikaw din kahit naman po ako Aminadong may time na gano'n. Na kapag ka Sunday, bahala na po. Pero kapag ka may mga events, ready. Let this be a reminder to us na po mga kapatid, na nabuhay, na noong tayo ay namatay, nabuhay at naging bagong nilalang, ang pattern na sinusundan na po natin si Christ. Dahil si Kristo na po yung namumuhay sa atin. So dapat, mas excited kang gawin yung makalangit na bagay. Kapag ka sinabi ni Pastor na meron tayong power night, may power night. Pag available ka, pumunta ka. Hindi yung kailangan pang pilitin. Hindi yung lagi ka nalang binibisita ni Pastor. Brad, ba't wala ka? Kasi po, lagi na lang ganun. Pero mo, 13 years ka ng Christian, kakamot-kamot ka pa rin sa hindi makate kasi nakakatwirang ka nang ipapalusot kay Pastor. Dapat po hindi ganun, kapatid. Huwag po tayong ganun. Dapat po, kung si Christ po ay na-overcome ang death,
we should overcome this world. Dapat po, mas excited po tayo sa makalangin. Now, pangatlong bagay po, nakatotohanan na dapat po nating malaman, the truth about our present. Yung tayo po ngayon. Sabi po dyan sa Romans 6 verse 12 to 14, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Verse 13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Verse 14 po. Next po. Ayan. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Having Jesus should have an impact on our lives. There should be a transformation. Hindi man po minsan na completely transformation, pero dapat meron pong pagbabago. Kung dati ginagamit natin ang ating katawan upang gumawa ng kasalanan, ano po, dati, pagka may napagtripang ka dyan sa labas, bigla mo na lang siyang susuntukin, sasapakin. Dapat po, hindi na po kayo ganoon. Ngayong tinanggap na po natin si Kristo, dapat, ang ginagawa na ng ating body ay yung kabanalan. Kung dati po tayong palamura, dapat po ngayon, mahal na po tayo. Excuse me po. Ano po, kung dati po tayong palaaway, dapat ngayon, palabati na tayo. Ano po? Kung dati na lang, lahat pinagtitripan mo, ngayon, hindi mo na pagtitripan. Ano po? Kasi nga po, there should be a transformation. This verses emphasizes that there should be a change. Obserbahan po na, bigyan po natin ng emphasize yung salitang change. Kailan po ba ginagamit yung word na change? Commonly. Suklet? Oo, pwede. Pero usually, kapag yung change, ginagamit, change your clothes, di po ba? Anong ibig sabihin? Sige, i-highlight natin yung change your clothes. Ayan. Gawin natin sample. Kasi lahat po tayo pinagpapawisan. Tama po ba? Meron po bang hindi pinagpapawisan dito? Aba, lahat po tayo pinagpapawisan. Ano po? So, observe po natin yung word na change. Gamitin po natin yung sa clothes. Ano po? Pansinin po natin, kapag tayo pinagpapawisan, hindi po ba napapalit po tayo ng damit? Aba, sino ba din yung nagpapatayo? Maya-maya, may ubo na po yan. Pag nagpapatayo po ng damit. Ano po? Kapag nagpapalit po tayo ng damit or yung kasuotan, lalo na kapag pinagpapawisan, pag pinalitan po natin yun, di po ba nawawala yung amoy ng pawis? Kasi po bakit? Pinalitan po natin. Ganon din yun kapag ibinihis pa si Kristo. Yung dumi ng ating puso or yung kasalanan, yung karamihan at yung baho ng ating buhay, kapag ibinihis natin si Kristo, napapalitan nito ng kabanalan. Opo, nagiging mabango ka. Kasi pinalit mo si Kristo. Ano po? So, kaya po malinaw na sinabi dito na dapat kapag ibinihis na natin si Kristo, napapalitan po ito ng kabanalan. Opo. Hindi po pwedeng nagpalit ka ng damit, tas marami pa rin yung damit na pinalit mo. Sino po dito yun? Yung ganun. Meron po bang ganun po sa atin? Yung nasa labahan na kasi wala ka ng damit, no choice ka na. Kukunin mo yung nasa labahan. Tapos yun ang ipapalit mo. Maganda ho ba ang amoy pag ganun? Hindi po, di ba? Magkakaputok po tayo nun. So wala pong ganun sa atin. Malinaw na kapag ang tao ay pinapawisan, pag nagpalit po yan, diretso po yan sa labahan, kuha ng bago. Ganon din po, yung dati nating buhay, na nakita natin marumi, na-realize natin na tayo makasalanan, naintindihan natin na kailangan natin si Kristo. Nagubad tayo ng dati yung damit ng kasalanan natin, ibinihis natin si Christ, yung tayo na-notice mo. Yung po ba? Kaya po malinaw, sinabi dito sa verse 12, na ang naghahari na sa ating buhay ay hindi na kasalanan. Inaalis na dapat natin yung desire na mamuhay ng makasalanan
dahil may Kristo na tayo sa ating buhay. Balikan nga po natin yung verse 12. Ayan po ang sabi, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. So ano po yung nawawala kapag tinanggap natin si Kristo? Yung desire. Ano po? Yung evil desire. Sorry po. And basahin mo natin yung verse 13. Ang sabi po dyan sa verse 13, ano po? Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from the dead to life. And offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Malinaw po dito na in-emphasize sa verse 13 na hindi na natin ginagamit ang ating katawan upang gumawa ng mali dahil nawala na nga po yung desire according to verse 12. Ano po? And in verse 14, basahin po natin. For sin shall no longer be your master because you are not under the grace but you are not under the law but under the grace. Sorry po. This is a great reminder. Ito pong verse 14. Ano po? And conclusion na kung bakit wala na po yung desire na gumawa ka ng mali at kung bakit hindi na natin ginagamit yung katawan natin sa kasamaan dahil malinaw po dyan sa verse 14 na si Kristo na yung master mo. Hindi na yung sariling nating katawan. Now, there will be a lot of temptation, but this verse will be a reminder. Matatempt ka. Maraming papadala sa Satanas sa'yo. Kung ang Diyos, maraming pinapadala para mabago ang buhay natin, si Satan din. Ano po? Minsan nga, nakatabi mo lang eh. Hindi po yung kaya na, yung halimbawa, yung mga close mo, yung mga friends mong hindi naman Christian, syempre, gagamitin ni Satan yan. Kasi bakit? Hindi naman nila kilala si Lord eh. Di ba? Minsan may mga advice yan na ang toxic naman yung ganito-ganyan, huwag ka na kasi dyan. Ikaw naman, ay, oo nga, tama ka. O kaya, ang magiging ano niyan sa'yo, iinom mo na lang yan, Brad. Huwag ka na mag-elder. Pwede pong ganun. Opo. Tapos ikaw naman, dahil dalandala ka ng ano, sige, ububarin ko na yung pagiging elder ko. Tagay na tayo. No. This verse should be a reminder, mga kapatid, na hindi mo na master ang sarili mong desire. Your master is Jesus now. Ano po? And this verse will be a reminder to each and every one of us na sa tuwing tayo ay matutukso, ay, oo nga pala, no? Sabi ni God sa Romans 6 verse 14, sin shall no longer be my master. Because I am not under the law, but I am under the grace of God. I am under Jesus. Some of us, mayroong mga tanong na, magkakamali at ito yung mga maraming tanong ng karamihan eh. Magkakamali at magkakamali ako, hindi ako perfecto eh. Paano po yun? Balikan ko po yun, no? Yes, magkakamali ka pa rin, kapatid. Dahil wala pong perfecto sa mundo. Ako, magkakamali. Baka nga po mas marami pa akong pagkakamali sa inyo eh. Sila pastor, magkakamali. Huwag po tayo tumingin sa kanila. Focus your life on Jesus. Kasi kapag tumitingin ka sa tao, hindi na si Kristo ang tinitingnan mo. Si pastor na. Nagkamali si pastor. Di natisod ka. Ano pong point ko? There will be a lot of times na tayo manghihina. Mahina ho tayo eh. Wala naman pong forever na malakas dito. Kasi po, nasa mundo po tayo. And wala pong perfecto sa mundo. Pero, bagamat tayo nagkakamali, mahal pa rin tayo ng Diyos. Ang tinitingnan ni Kristo yung puso mo. Na even though nagkakamali ka, tinitingnan ni Christ yung heart mo na magsumikap na magbago. Dahil po, habang nabubuhay tayo sa mundo, para po tayong nasa marathon. Takbo lang ng takbo, minsan mapapagod, madadapa.
Pero sa tulong ni Lord, sa tulong ni Jesus, siya ang magbabangkang sa iyo. Do not let your imperfections discourage you to follow Jesus. Minsan kasi, ang katwiran natin, ayoko lang sumunod kay Lord kasi hindi ko naman siya nasusunod. Huwag po natin pangunahan si Lord. Sundin mo lang po siya. All the more nga, dahil nga imperfect ka, mas kailangan mo sumunod sa Kanya. All the more na parang naliligaw ka, mas kailangan mong manumbalik sa Kanya. All the more na nasa dilim ka, mas kailangan mo ng liwanag ni Christ. All the more na meron kang sakit, kailangan mo ng gamot. Sino po dito ang may sakit tapos hindi nainom ng gamot? Wala. Sino po dito ang pagka nasa dilim hindi pupunta sa liwanag? Wala. Kasi po, sa problema, kailangan mo ng solusyon. Ganon din sa ating buhay. May problema ang puso mo, ang solusyon dyan si Kristo. May problema ang buhay mo, ang solusyon dyan si Kristo. Hindi solusyon yung kaibigan mo, iwan ka yan. Magulang natin, di rin perfecto yan. Magkakamali yan. Wala akong magtatagal din sa mundo. Unjust lamang. Focus your eyes on Jesus, mga kapatid. Do not let your imperfection discourage you to follow Jesus. Simple lang naman ang hinihingi ni Kristo kapag ka nagkakasala ka. 1 John 1 verse 9. Balikan po natin. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Gusto mo ng transformation sa buhay mo? Hingi tayo ng tulong kay Lord. I-confess natin yung kahinaan natin. Remember that Jesus is merciful enough to forgive you. But also remember that He is also just. So let us do our best to live as a true follower of Jesus. Not just being a Christian, but as a follower of Jesus. Hindi naman tayo tinawag bilang Christian Tinawag ka bilang tagasunod. Tinawag ka bilang follower. So let us do our best to live as a true follower of Jesus. Confess your sin, confess your weaknesses to Him, and He will work sa buhay mo. Meron kang kahinaan na hindi pa rin maalis, ipag-pray mo yan. Si Jesus ang tutulong dyan. Kasi kung sarili mo lang yan, di mo kaya yan Kasi mahina ka nga. Pero si Jesus, hayaan niyang tulungan. Remember that the chains are broken because Jesus set us free. Huwag na tayo mamuhay bilang alipin ng mundong ito, kundi mamuhay tayo bilang isang malaya na kasama si Kristo. Mamuhay tayo ng malayang sumusunod sa Kanya. So let us remember these 3 truths. Ano po? Remember the truth about our past. Gusto mong maging malaya? Alamin mo kung anong katotohanan mo sa dati. Ano po? Gusto mong maging malaya? Know the truth of our position. Alamin mo ano bang posisyon mo ngayon. Ngayong bagong nilalang ka na. And the truth about our present. Sino ba tayo ngayon? Tayo pa rin ba yung dati? No. Dapat merong transformation sa ating buhay. Let these lessons be a reminder na dapat mamuhay tayo ng malaya na ginagawa ang tama na kasama si Kristo. So let us stand, mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa Kanya. Gusto ko pong magkaroon kayo ng personal prayer. And I want you to confess to Jesus yung mga kahinaan po natin. Kasi lahat po tayo may kahinaan. Let us confess sa ating Panginoon yung ating weaknesses. Yung mga bagay na parang ang hirap pakawalan. Sige po, mag-pray po tayo. Pumikit po tayo. Let us bow down. Let us come into His presence. Mag-pray tayo. Mag-pray po kayo, mga kapatid.
And I will be praying for you. Yes, Jesus, lumalapit po kami sa inyo. We are weak, Panginoon. Marahil meron kaming mga mabagal ang aming transformation ng aming life. But we are here, Lord God, asking for your help. Dahil hindi namin kaya ito mag-isa, Panginoon. Ang kailangan namin ay yung tulong ng Panginoon. Let our lives be transformed completely, Panginoon. Nanawa, Panginoon, yung pattern mo ang aming masundan, not the pattern of this world. Let our hearts be transformed. Let this lesson be a reminder to each and every one of us na kailangan ka talaga namin sa aming buhay. Dahil minsan nakakalimutan ka namin, Lord. Nakasama ka nga pala namin. Masyado kaming nafo-focus sa mundong ito. Masyado kaming naliligaw. Masyado po kaming nalilibang, Panginoon. Help us, Lord, to redirect our hearts at magkaroon ng pagbabago sa aming buhay. Because we are weak. But sabi mo nga, Panginoon, kapag kakasama ka namin, kami ay naging malakas. Because you are our strength. Lord, we ask for your help, Panginoon. For your guidance, Panginoon. Hindi po sana po kami madala ng temptations ng mundo ito. Hindi, Panginoon, lagi namin panghawakan ang mga pangako mo. Lagi po namin panghawakan ang iyong salita. Natutulungan mo po kami. Lord, patawad po sa aming mga nagagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami at linisin niyo kami, Panginoon. We thank you for your grace and mercy, Panginoon. Sa pagpapatawad mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na yung mercy mo, Panginoon, ay napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napaka-patient mo sa amin, Panginoon. Kasi bagaman paulit-ulit kami nagkakasala, but still, paulit-ulit mo pa rin kami pinapatawad. That's why we are here, Lord. Lumalapit muli sa inyo. Humihingi na naman kami ng pagkakataon, Panginoon. Natulungan mo kami, Panginoon. Manghihina at manghihina kami, Panginoon. Pero Lord, continue to remind us na kasama ka namin sa aming buhay. That we are not weak. We are strong kasi anak mo kami, Panginoon. Na kayang-kaya namin i-overcome itong mundo. Na kung paano mong in-overcome ang kamatayan, Panginoon. Because you are with us. We are your children and you are our Father, Panginoon. And we worship you, Jesus. We thank you for the words, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. And this is all we ask and pray. In the name of Jesus, let us all say, Amen and Amen. God bless us. Seated on the throne, Abba, Father, the will that overflows, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord. Amen.
Para po sa ating pagtatapos, minsan ba tayo ay sama-samang manalangin? O Ama naming Diyos, na mangyayari sa lahat. Panginoon, patuloy ka namin po yung pinupuri, O Lord, sa iyong kalakitaan, O Lord, sa aming buhay, Panginoon, maging sa iyong katapatan, sa kabila, Panginoon, ng aming mga kapukulang at mga pagkakasala, Panginoon, na nagagawa sa iyo sa araw-araw. Kayo po, Panginoon, na O Lord, patuloy na nagmamahal sa amin, Panginoon, at patuloy na nag-iingat at gumagawa sa amin sa araw-araw. Muli salamat, Panginoon, sa isang buhay, Panginoon, ay yung iningatan at pinagtagumpay, Panginoon, sa habang ng buhay na ito, Panginoon. Pagkat kayo, Panginoon, ay lagi namin kasama. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, maging sa buhay at sa kalakasan ng katuloy na bawat isa, Panginoon, na patuloy niyo, Panginoon, na pinagkakatiwala sa amin. Ang buhay na ito, ang lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay gamitin natin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon. Panginoon, salamat din sa iyong pasalita, O Lord. Sa iyong inihayag, Panginoon, sa amin sa umaga nito, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na kung paano kami pinalaya, O Lord, sa aming pagkakasala, Panginoon. Na mamuhay kami, Panginoon, ay sa katwiran, pangatayan, Panginoon. Kung sa ganun, O Lord, na patuloy kami, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban para sa amin, O Lord. Nawa, Panginoon, ay hiniis namin, Panginoon, maging pagkatao, Panginoon. Alisin namin, Panginoon, ang dati namin pagkatao, O Lord. Kung kami man, Panginoon, ay natulog sa O Lord sa araw-araw, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Magtagumpayin niyo kami, Panginoon, sa anong buwan ng kaaway, Panginoon. Pag sa ganun, O Lord, hindi makapanay, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, ang kaaway na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, patuloy mag-agay sa aming buhay, Panginoon. Maging sa aming isipan, Panginoon, dahil, Panginoon, kayo po, Panginoon, siya lahat ng maging laman na ito, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, patuloy na magbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas. At ang iyong mga pangako, Panginoon, ay patuloy namin mga hawakan, Lord. Pagkat kayo ay tapat at dakila sa lahat, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pagsamba, pinaitas namin ang iyong kakilang pamalas sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat sa amin, Panginoon. At sa lahat ng aming mga alalahanin at suliranin, Panginoon, ay aming iniiwan sa iyong pananarapan, Panginoon. Upang sa aming paglabas sa bahay sa bahay ito, Panginoon, ay tagayin namin, Panginoon, ang iyong kapayapaan at ang mayamang pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, dalangin namin, O Lord, ang iyong pag-iingat sa amin, O Lord, sa aming biyahe, sa lahat ng aming daraanan, sa lahat ng aming mga sasakyan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siya mag-ingat at mag-protect sa amin, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, sa mga darating pang araw, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, hindi kami magkasama-sama, Panginoon. Tuwing araw ng linggo ay magsama-sama upang sambahin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa aming paglakad, Panginoon, sa kanibagong linggo na ito, Panginoon, hinihiling namin ang iyong patnubay na itigit sa lahat ng iyong protection sa amin, O Lord. Patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain bawat isa sa aming hanap buhay, maging sa aming buhay, spiritual, Panginoon, na magpapala kami, Panginoon, sa aming pamimigay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, inawit namin sa inyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Taas po natin natin kamay ang kapinagpapala. Sa Kanya na makagagawa na higit pa kaysa maaari natin ilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman.